Isipin mo ang pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang imbensyon na nagawa ng sangkatauhan. Ano ang pumapasok sa isip mo? Para sa ilan, maaaring ito ay ang imbensyon ni Johannes Gutenberg noong kalagitnaan ng 15 siglo, ang makinang pang-imprenta. Ang mas mabilis na pag-imprenta ng mga libro ay nagdulot ng pagdami ng mga ideya at bagong mga paaralan ng pag-iisip na umaalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon. Halimbawa, ang Biblia noon ay kadalasang nasa Latin lamang at kinakailangan ng isang bihasang pari upang isalin at ipaliwanag ang teksto. Ang malawakang pag-imprenta ng Biblia sa mga wikang nababasa ng mas malaking bahagi ng populasyon ay isa sa mga bagay na nagdulot ng reformasyon protestante. O kung mas gusto mo ng mas fundamental na imbensyon, isang pundasyon kung saan halos lahat ng naabot ng sangkatauhan ay nakasalalay, malinaw na ang imbensyon ng gulong ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng tao. Hindi natin alam kung sino ang unang nakaimbento ng gulong at partikular kung sino ang nakaisip na ikabit ng matibay ang simpleng disenyo ng gulong sa isang patag na bagay tulad ng kariton. Pero kung sino man siya, binago niya ng tuluyan ang agrikultura at kalakalan. Pero ano man ang naisip mo, malamang hindi ito ang jet engine. Ibig kong sabihin, malamang ito nga dahil klinik mo ang episode na ito, hindi ba? Kaya nakita mo ang pamagat. Pero bukod doon, tingnan mo, kahit limitahan mo ang mga imbensyon sa mas makabagong panahon, hindi agad may isip ang jet engine. Ang internet ay isang inobasyon na wala pang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan, pinagdugtong-dugtong nito ang mundo ng higit pa sa inaakala natin. Habang ang mga medical na pag-unlad tulad ng bakuna ay nakapagligtas ng bilyon-bilyong buhay. Kahit na yon, tinatayang ng World Health Organization na 2 hanggang 3 milyong buhay kada taon ang naliligtas dahil sa pagbabakuna. Pero, ang jet engine ay nagdala ng higit pang benepisyo sa sangkatauhan kaysa sa simpleng pagbibigay ng mas mabilis na transportasyon. Ang makina at ang inventor nitong si Frank Whittle ay mga bayani na hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala hindi lang sa makabagong abyasyon, kundi sa imbensyon ng tao sa pangkalahatan. Kaya tingnan natin ito, ang kabataan ni Frank Whittle. Si Frank Whittle ipinanganak noong 1907 sa mga Brito na magulang sa Coventry ay hindi naman mukhang nakatakdang mag-imbento ng isa sa pinakamahalagang aparato ng panahon, pero may ilang kalamangan siya kumpara sa karaniwang batang estudyante. Ang ama ni Frank ay lumaki sa kahirapan at huminto sa pag-aaral noong siya ay 11 upang magtrabaho sa isang pabrika ng bulak sa Lancashire. Ngunit kalaunan ay naging bihasang mekanikal na inhinyero at naging may-ari ng isang kumpanyang pang-inhinyero. Ang pagtulong sa kanyang ama at pagkatuto ng kalakalan ay nagbigay kay batang Frank ng mahalagang praktikal na karanasan sa inhinyeriya at mga makina sa kanyang murang edad. Bilang estudyante, inisip ng kanyang mga guro na siya ay medyo tamad. Ngunit hindi nila alam ang adalas niyang sariling pag-aaral sa lokal na aklatan kung saan nabuo ang kanyang pagmamahal sa abyasyon. Gumagawa ng mga modelong eroplano bilang libangan, nangarap si batang Frank Whittle na balang araw ay sumali sa RAF ng Britanya, ang Royal Air Force. Nang siya ay naging kwalipikado, nag-apply si Frank bilang apprentice. Ngunit siya ay tinanggihan dahil sa kanyang maliit na pangangatawan. Makalipas lamang ang 3 buwan, matapos ang masinsinang mahigpit na ehersisyo at natural na paglaki, nadagdagan ng 3 pulgada ang taas ni Frank at malaki rin ang nadagdag sa kanyang timbang. Ngunit muli siyang tinanggihan ng Air Force. Pinaginalaan niyang dahil sa naunang pagtanggi ay hindi na napansin ng mga recruiter ang kanyang kasalukuyang aplikasyon. Kaya nagpa siya si Frank na muling mag-apply, pero sa pagkakataong ito ay medyo binago niya ang katotohanan at umakto na parang iyon ang kanyang unang aplikasyon. Umepekto ito at agad siyang natanggap sa RAF. Sa edad na 16 noong taong 1923, si Frank Whittle ay nagsimulang maglingkod bilang bagong miyembro ng Royal Air Force. Pagsapit ng 1926, napatunayan ni Frank ang kanyang sarili sa paningin ng kanyang mga nakatataas at nabigyan siya ng cadetship upang magsanay bilang piloto at opisyal. Sa kabila ng pagkakaroon ng reputasyon bilang isang mapangahas na piloto, muntik na siyang mamatay nang magkaaberya ang makina at tuluyang nasira ang isang eroplano nang bumangga siya sa puno sa isang mahamog na araw. Sinimulan din ni Frank ang trabaho na magdadala sa kanyang tanyag na imbensyon sa pamamagitan ng pagsulat ng isang tesis na nagsasaad na ang mga eroplanong may mahabang saklaw at mataas ang bilis ay posible lamang kung lilipad ang mga ito sa mas mataas na altitude kung saan mas mababa ang resistensya ng hangin. Makalipas lamang ang 2 taon, ang batang kadet ay magiging opisyal na pilot officer, itatalaga para sa isang buong yugto ng paglilingkod. Ang huling tala ng isang instruktor sa kanyang logbook ay mahilig magpasikat at lumilipad ng sobrang baba. Hindi na tinag, sumali ang bagong piloto sa Central Flying School at naging kwalipikadong instruktor matapos ang kanyang tour. Ngunit hindi nakalimutan ni Frank ang thesis na isinulat niya noong siya ay kadet. Mga unang pagtatangka. Ngayon, napagtanto ni Whittle na sa halip na gumamit ng propeller para lumikha ng jet na nagtutulak, maaaring gumamit ng turbina. Nakuha ng ideya ang atensyon ng Air Ministry na nakita ang potensyal ng umuusbong na teorya ni Frank. Kaya hiniling nila sa kanya na ipresenta ang kanyang mga ideya sa ministeryo. Kahit na handang-handa si Frank na may mga disenyo at kalkulasyon, tinanggihan ang kanyang disenyo para sa isang bagong uri ng sasakyang panghimpapawid dahil sa isang nakakagulat na simpleng dahilan. Ang teknolohiya para gawin ito hindi pa umiiral. Ipinaliwanag ng Air Ministry na dahil ang kanyang disenyo ay isang uri ng gas turbine, itinuturing itong hindi praktikal dahil wala pang mga materyales noon na kayang tiisin ang kombinasyon ng matataas na temperatura at matitinding
matinding stress na kinakailangan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na dahil wala pa ito ngayon ay hindi na ito kailanman iiral. Sa halos parehong panahon, habang tinanggihan ng Air Ministry ang mga disenyo ni Whittle, naglaan sila ng pondo para sa isang proyekto sa laboratorio sa ilalim ni Dr. A. Griffith upang bumuo ng isang turbine na kayang paandarin ang isang propeller. Kaya kahit na wala pang teknolohiya noon para patunayan ang mga teorya ni Frank, tila naniniwala ang Air Ministry na magagawa agad ang mga kinakailangang inobasyon. Samantala, tumutok si Frank sa mga kaya niyang magawa mag-isa. Isa sa mga instruktor niya sa paaralan ng pagpapalipad ang tumulong sa kanya na mag-apply para sa isang patent na naisumite noong ika-16 ng Enero, 1930. At kalaunan ay inilathala sa buong mundo sa issue ng Patent Office noong 1932. Sa kasamaang palad, napilitan si Frank na pabayaan ang patent noong 1934 dahil hindi niya kayang bayaran ang bayad para mapanatili ito. Sa esensya, nailabas ang kanyang gawa sa pribadong domain at ang malawak nitong distribusyon sa pamamagitan ng Patent Office ay nagtiyak na maraming ambisyosong isipan ang na-expose sa makabagong disenyo ni Frank. Ngunit kahit may o walang patent, nagsisimula na ring bumuo ang Alemanya ng sarili nitong teknolohiya ng jet engine. Ang umuusbong na konsepto ng turbojet ay idinagdag sa mga kasalukuyang pinag-aaralang paraan ng aeropropulsion ng bansa, kasama na ang rocket, pulse jet, turboprop, ducted fan jet at ramjet. Kahit na natigil ang kanyang pananaliksik, si Frank ay naging abala bilang isang instruktor sa paglipad at isang test pilot. Ilan sa kanyang mga tungkulin ay ang sadyang pagpapalubog ng mga lumang eroplano sa dagat at pagsubok ng bagong catapult para sa mga float plane, isang medyo delikadong trabaho para sa isang taong hindi natutong lumangoy. Tulad ng inaasahan sa isang ganap ng naitalagang opisyal, si Whittle ay nag-enroll sa isang espesyalistang kurso, ang engineering course para sa mga opisyal sa RAF Henlo, kung saan siya namayagpag, tinapos ang 2 taong kurso sa loob lamang ng 18 buwan at nakakuha ng napakataas na 78% sa lahat ng pagsusulit ng kanyang mga klase. Dahil dito, ipinadala siya ng RAF para sa karagdagang pag-aaral sa Cambridge, ang Harvard ng UK. Sino ang sumulat nito? Ang Harvard ay ang Cambridge ng Amerika. Doon muli niyang pinabilis ang 3 taong kurso at natapos ito sa loob lamang ng 2 taon at nakakuha ng first na sa UK ay katumbas ng gradong A. Sa tingin ko, ang A sa Amerika siguro, tama ba? Nga ba? Wala namang kaso. Lumalabas ang pagka-British ko, pero ang pagwawagi niya sa pag-aaral ay hindi ang pinakakapanapanabik na nangyari kay Frank nung panahong yon. Nung Mayo ng 1935, nakatanggap si Frank ng isang liham na muling nagpasigla sa kanyang hangaring maging inventor. Isang malapit na kaibigan at kapwa kadete sa Cranwell, si Rolf Dudley Williams, sumulat kay Frank upang hikayatin siyang maghanap ng pondo para sa kanyang disenyo gamit ang pribadong kapital. Nag-team up sila ng isa pang kaibigan, si James Collingwood Burdett Tyndall, at nakakuha ng suporta mula sa isang kumpanya ng investment bankers na tinatawag na OT Falcon Partners upang mabuo ang Power Jets Limited. Ang kumpanyang sa huli ay lilihan ng jet engine noong Marso ng 1936. Pag-imbento ng jet engine. Habang ang pangarap ni Frank Whittle na lubos na mapabuti ang teknolohiya ng aeronautic propulsion ay tila, sa matalinghagang pananalita, umaarangkada na, ang mga unang araw ng operasyon ng power jets ay malayo sa pagiging maayos. Bilang isang aktibong opisyal sa Royal Air Force, parehong limitado ang bahagi ni Frank sa kumpanya at ang oras na maaari niyang ilaan dito. 25% ng kanyang bahagi sa power jets ay nakalaan para sa corona, at kahit pinayagan siyang magsilbi bilang honorary chief engineer, pinapayagan lang siyang magtrabaho kapag hindi siya naka-duty, at kahit noon, 6 na oras lang bawat linggo. Bilang tagapagdisenyo ng buong konsepto ng gumaganang turbine engine, ang limitadong kakayahan ni Frank na makilahok sa produksyon at disenyo ng sarili niyang imbensyon ay labis na nakahadlang sa pag-usad. Mayroon ding malalalim na technical na problema. Halimbawa, ang kanilang disenyo ay mangangailangan ng kompresor na kayang maglipat ng 10 beses na mas maraming hangin sa doble ng presyon kumpara sa mga makabagong supercharger noon. Ang kanilang combustion chambers ay nangangailangan ng combustion intensity na higit pa sa kayang gawin ng kahit anong boiler noong dekada 20. At kailangan din itong maging medyo compact at may sapat na horsepower para paandarin ng kompresor. Dahil ang sisimula pa lang ang teknolohiya noon, ibig sabihin ay kulang din sa mga bihasang kontratista na pwedeng magtrabaho sa proyekto. Kahit gaano pa siya katalino, si Frank Whittle at ang kanyang koponan ay hindi kayang gumawa ng isang ganap na revolusyonaryong jet engine mula sa simula ng sila-sila lang. Kaya maada pa lang sa proseso, umorder ang power jets sa British Thomson Houston Company para magbigay ng mga design drawing na kakailanganin ng power jets para buuin ang kanilang makina, pati na rin ang paghahanap ng angkop na lugar para sa pagsubok ng nasabing proyekto. Napili ang BTH dahil may karanasan ng kumpanya sa pagbibigay ng mga industrial turbine at kompresor. Ngunit kahit ang karanasang ito ay napatunayang hindi sapat para sa gawain, napilitan si Whittle na tanggihan ang kanilang unang disenyo at ibinigay ang sarili niyang disenyo. Sa kalaunan, inalis din ng BTH ang power jets mula sa mga pasilidad na ginagamit nila at inilipat sila sa isang abandonadong pabrika. Nagpatong-patong ang mga problemang ito habang ang revolusyonaryong disenyo ng jet engine ni Frank Whittle ay naipit sa sunod-sunod na aberya sa development. Kahit na nagawa nilang bumuo ng mga makinang medyo gumagana, bawat pagkakagawa ay nagpapakita ng panibagong problemang aerodinamiko na kailangang lutasin, na kadalasan ay nagmumula sa issue ng disenyo. Madalas na nakialam si Whittle at itinama ang mga disenyo ng BTH, at ang inis dahil sa isang ordinaryong postgraduate student na mas madaling pa sa disenyo kaysa sa mga eksperto sa industriya na may maraming taong karanasan ay nagpasama ng kanilang relasyon. Hindi rin nakatulong ang lumalalang kalusugan ni Frank Whittle. Ang panahong ito ng mabagal na pag-usad at mga kabiguan ay labis na nakaapekto kay Whittle, na sa panahong ito ay nagsimulang manigarilyo ng 3 kaha ng
sigarilyo bawat araw at nagkaroon ng samut-saring karamdaman kabilang ng pananakit ng ulo, hindi natutunawan, hindi makatulog, pagkabalisa at eksema at palpitasyon sa puso. Para makasabay sa matinding 16 na oras ng pagtatrabaho bawat araw, umiinom si Frank ng Benzedrine sa araw at pagkatapos ay umiinom ng sleeping pills o iba pang pampakalma para pilitin ang sarili na makatulog sa gabi. Grabe. Sinasabing nagkaroon siya ng mainitin na ulo sa panahong ito at naging irritable rin sa pangkalahatan. At hindi na nakapagtataka ang pagiging irritable niya dahil sa loob ng unang 2 taon ng Power Jets, palagi itong nanganganib na mabuwag dahil sa kakulangan ng pondo o dahil sa Air Ministry na naiinis sa kakulangan ng progreso. Gayunpaman, sapat lang ang pondo, tiyaga at talino para makabuo ng gumaganang modelo bago sila tuluyang itigil. Noong Hunyo 30, 1,939 nagawa ng Power Jets na magsagawa ng test run ng kanilang pinakabagong makina para sa direktor ng siyentipikong pananaliksik ng Air Ministry. Lumipad ang eroplano ng 20 minuto sa 74% ng bilis na dinisenyo. Nasa wakas ay nakumbinsi ang direktor na sulit ang proyekto ni Whittle. Pagsapit ng Marso ng sumunod na taon, itinalaga ni Air Marshal Arthur William Tedder ang imbensyon ni Frank bilang isang imbensyong posibleng magpanalo sa digmaan at ibinigay ang suporta na nararapat dito. Dahil nagsimula ang ikalawang digmaang pandigdig, wala pang 1 taon ang nakalipas, nagkaroon ng mas malaking kahalagahan ang titulong iyon. Dahil sa kakulangan ng tiwala na ipinakita ng pamahalang Briton sa proyekto, noong mga unang yugto ng pag-unlad, ang Alemanya ay nagawang maungusan ang Great Britain sa pagdevelop ng jet. Ngunit dahil sa matagumpay na pagpapatunay sa konsepto ni Whittle, nagsimulang makahabol ang bansang isla sa kanilang kalabang pandigma. 1 buwan lamang mula sa matagumpay na test demonstration na iyon, naglabas ang Air Ministry ng mga kontrata para sa 3,000 makina na ipoproduce sa 1,942 bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Na-promote si Whittle bilang wing commander at halos triple ang dami ng staff ng Power Jets mula 25 ay naging 70 pagsapit ng taglagas ng 1,940. Mamapagsisikap sa digmaan. Kaya nagsimula ang isang karera laban sa oras, hindi lang para ayusin ang anumang depekto sa disenyo ng kanilang makina, kundi pati na rin upang maungusan ang makinang pandigma ng mga Aleman na nagmamadali ring tapusin ang mga makabagong sandata tulad ng syempre ang jet engine. Nang magsalita siya tungkol sa mabigat na pasaning ipinataw sa kanila, sinabi ito ni Frank Whittle sa isang liham noong 1,941 at sisipi tayo. Napakabigat talaga ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Dalawa lang ang aming pagpipilian, alinman sa mabigyan namin na makapangyarihang sandata ang Royal Air Force o kung hindi namin makuha ang resulta sa tamang oras, maaring napataas namin ng walang basehan ang pag-asa at nagdulot ng mga hakbang na maaring mag-alis sa Royal Air Force ng daan-daang eroplanong labis nitong kailangan. Sa kabila ng matinding presyo na dinaranas nila, nagsimula ng magbunga ng magagandang resulta ang Power Jets. Ang eroplanong pinapagana ng makinang dinisenyo at pinino ni Frank ay umaabot na ngayon sa bilis na 370 milya kada oras, sa taas na 25,000 talampakan. Mas mabilis pa kaysa sa mga Supermarine Spitfire fighter na noon ay aktibong lumalaban sa digmaan. Hindi pa nasiyaan doon, ipinagpatuloy ni Whittle ang pagpapabuti ng disenyo ng makina. Sa pagkakataong ito ay layuning patasin ang kausayan nito sa mas mababang bilis. Inilarawan ni Whittle ang kanyang disenyo ng ganito, quote, "Gusto kong pabagalin ang jet." Ibig sabihin, gawing mula sa mababang masa na may mataas na bilis na jet papunta sa mataas na masa, mababang bilis na jet. Ang malinaw na paraan para gawin ito ay gumamit ng karagdagang turbina upang kumuha ng enerhiya mula sa jet at gamitin ang enerhiyang ito para paandarin ng isang low pressure compressor o fan na kayang sumipsip ng mas maraming hangin kaysa sa mismong jet engine at itulak ang karagdagang hangin na ito paatras bilang malamig na jet. Ang buong sistema ay kilala bilang turbofan. Habang tumatagal ang digmaan, naging malinaw ang kahalagahan ng pagdevelop ng mga teknolohiyang militar dahil sa dami ng dugo na ibinuwis ng Britanya sa pangtatanggol ng kanilang bayan at mga kaalyado laban sa mga kapangyarihang Axis. Upang higit pang makatulong sa digmaan, iminungkahi ni Whittle kay Stafford Cripps, ministro ng produksyon ng eroplano, na gawing pag-aari ng estado ang lahat ng produksyon at pagdevelop ng jet. Ito ay magiging natural na hakbang para sa industriya dahil kahit na maraming kumpanya nagtatrabaho sa pagpapaunlad ng eroplano ay formal na pribado, sila ay mahigpit na nakikipagtulungan sa militar ng Britanya kung saan ang mga proyektong may potensyal ay tumatanggap ng pinansyal at iba pang uri ng suporta. Habang mahirap paghiwa-hiwalayin ang mga pautang, kontrata, gastos at kita, ang naging bunga ng nasyonalisasyon bilang solusyon ay mapipigilan nitong may malugi at masisiguro na lahat ay makikinabang sa sitwasyon. Isang katamtamang panalo, bagamat kapalit nito ay ang pagbawas sa potensyal na kita ng mga pangunahing stakeholder. Si Whittle mismo ay kabilang sa grupong yon, ngunit handa siyang isuko ang kanyang bahagi sa Power Jets upang makatulong sa digmaan at matiyak na walang kasamahan niya sa industriya ang mahihirapang mabawi ang kanilang gastos. Sa katunayan, pinag-iisipan na rin ni Cripps ang isang bagay na katulad ng mungkahi ni Whittle at sa huli ay napagpasyahan na ang Power Jets lamang ang ipapailalim sa pambansang pamahalaan ng Britanya. Ang una nilang alok ay bilhin ng kumpanya sa halagang 100,000 libra, isang alok na nakita ni Frank na hindi sapat. Napilitan siyang tanggapin ang bahagyang mas mataas na alok na 5,000 libra. Ang kanyang mga kasosyo, sina Williams at Tingling, ay makakatanggap ng $800 para sa kanilang bahagi sa kumpanya. Si Whittle, na isinuko na ang kanyang bahagi sa kumpanya, ay makakatanggap lamang ng 10,000 libra para sa pagtatag, pamamahala at pagiging pangunahing utak sa likod ng isang kumpanyang magbabago sa abyasyon mapakailanman. 10,000 libra ay malaking halaga noon, pero gayon pa man, siya ang nakaimbento ng jet engine. Wala sa mga ito ang nakatulong sa alusugan ni Frank Whittle na gumugol ang 6 na buwan sa paggaling mula sa matinding pagkapagod sa nerbiyos, ang kanyang pangalawang pagkakaroon ng nervous breakdown mula nang magsimula ang digmaan.
Maaring ito rin ang naging dahilan kung bakit nagpasya si Whittle na magbitiw sa power jets noong 1946 samantala ang power jets at ang buong industriya ng Britanya ay napatuloy sa pagpapabuti ng jet engine at magpapalipad ng mga eroplanong batay sa disenyo ni Whittle sa mga susunod na digmaan. Bagamat nabigo silang makagamit ng isang jet aircraft na handa sa labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang kakulangan ng tiwala ng pamahalaang Britanya sa disenyo ni Whittle at ang kakulangan ng pondo kahit na nagpasya silang suportahan ng proyekto ay labis na nagdulot ng pagkalugi sa kanila. Ang Nazi Germany ang unang gumamit ng jet aircraft sa labanan noong kalagitnaan ng 1944 gamit ang Messerschmitt Me 262. Napatunayang epektibo ang Messerschmitt na nakapagpabagsak ng hanggang 542 mga eroplano ng alyado at maaaring mas marami pa bago matapos ang digmaan. Sa kabutihang palad para sa mga alyado, ang Nazi Germany ay nasa matinding kagipitan na noon may pasok sa serbisyo ang eroplanong ito. Dahil sa pambobomba sa mga supply ng gasolina, hindi nagkaroon ng sapat na gasolina ang mga eroplano para sa madalas na pag-atake o kahit pagsasanay. Ang makina ng digmaan ng Germany ay nakatuon din sa paggawa ng mga sandatang mas madaling gawin. Dahil ang Messerschmitt 262 ay isang bagong uri ng eroplano at may mga problema pa sa pagiging maaasahan, kakaunti lamang ang nagawa sa mga huling araw ng digmaan at ang mga nagawa ay hindi naman talaga nakaapekto sa resulta na siyempre ay pagkatalo ng Axis. Alam mo na yon. Buhay pagkatapos ng digmaan. Ang mga unang taon pagkatapos ng digmaan ay naging mabunga para kay Frank. Noong 1946 siya ay ginawang teknikal na tagapayo sa disenyo at paggawa ng makina sa Controller of Supplies AIR, pati na rin bilang isang komandante ng US Legion of Merit. At noong kalagitnaan ng Mayo 1948 sa wakas ay nakatanggap si Frank ng kaunting pinansyal na kabayaran para sa dakilang serbisyo na ginawa niya para sa Grand Britanya. Sa pag-imbento ng jet engine, ginawa rin siya ng 100,000 libra mula sa Royal Commissioning of Awards to Inventors, kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang Knight Commander ng British Empire makalipas lamang ang 2 buwan. Gayunpaman, patuloy pa rin pinahihirapan si Whittle ng kanyang mental at pisikal na kalusugan. Sa isang lecture toy na naganap nung tag-init ng 1948, muling nakaranas si Frank ng nervous breakdown na sa wakas ay nagtulak sa kanya upang magretiro mula sa Air Force bilang isang koronel. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, sumulat si Frank ng isang autobiography na pinamagatang Jet, ang kwento ng isang pionero, ngunit hindi siya mapakali bilang isang retiradong lalaki at muling pumasok sa trabaho noong 1953 sa pagkakataong ito para sa pribadong kumpanya at gas giant na Shell. Bilang isang espesyalista sa mechanical engineering, nagpatuloy si Frank sa kanyang trabaho sa pagdevelop ng mga turbine engine na yon naman ay inilapat niya ito sa larangan ng pagbabarena. Nakabuo siya ng isang kakaibang uri ng self-powered na drill na tumatakbo gamit ang turbine na pinapagana ng lubricated mud na ipinapadadala sa borehole habang nagbabarena. Na yon, karaniwan, nagbabarena para sa langis sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga matitigas na tubo at pinapagana ang cutting head sa pamamagitan ng pagpapaikot ng tubo mula sa ibabaw. Ngunit ang disenyo ni Whittle ay nangangahulugan na hindi na kailangan ng matibay na mechanical na koneksyon sa pagitan ng drill at ng head frame. Dahil dito, mas magagaan na tubo ang maaaring gamitin. Makalipas ang maraming taon, nakilala ni Frank Whittle si Hans von Ohain, ang inventor ng jet engine para sa mga Aleman, na ang mga disenyo ang unang ginamit sa mga combat mission. Bagamat hindi agad nagustuhan ni Whittle si von Ohain, iniisip niyang nagawa lang ni von Ohain ang kanyang disenyo matapos mag-expire ang unang patent ni Whittle. Kalaunan ay napaniwala rin siya na sabay at magkahiwalay nilang na-develop ang jet engine. Naging magkaibigan ng dalawa at nagsama pa sa mga lecture tour. Sa isang pag-uusap matapos ang digmaan, inamin pa ni von Ohain na nauna si Frank sa kanya sa pagde-develop, ngunit napigilan lang dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. At inisipan niya na kung mas mabilis lang ang pag-unlad ng teknolohiya ng jet engine ng mga Briton, maaaring napigilan sana ang ikalawang digmaang pandigdig. Ayon sa kanya, kung nabigyan ka lang ng pondo, 6 na taon ka sa nang nauna sa amin. Kung narinig lang sana ni na Hitler o Goering na may isang tao sa Inglaterra na lumilipad ng 500 milya bawat oras gamit ang isang maliit na experimental na eroplano at na ito ay nasa yugto na ng pagde-develop, malamang na hindi na sana naganap ang ikalawang digmaang pandigdig. Wakas ng sipi, si Frank Whittle ay namatay dahil sa kanser sa baga sa edad na 89 noong 1976. May seryosong pagsasaalang-alang na ilibing siya sa Westminster Abbey upang mailagay siya sa tabi ng iba pang mga tanyag na inventor at tagatuklas tulad ni na Sir Isaac Newton at Charles Darwin. Ngunit hindi ito naging posible, kaya't isang lugar sa St. Michael's Church sa RAF Cranwell ang napiling paglagyan ng kanyang mga labi. Doon siya namamahinga hanggang ngayon. Higit pa sa isang makinang pandigma ang epekto ng jet engine. Ngayon, hindi talaga matatawaran ang epekto ng jet engine sa makababong lipunan. Higit pa ito sa simpleng pagpapabilis ng lipad ng mga eroplano. Ang bilis at pagiging maaasahan nito ay lumikha ng mga epekto na nakaapekto sa iba't ibang industriya at larangan sa buong mundo. Sa katunayan, isang disertasyong doktoral mula sa Liberty University ay nagsabi ng ganito, at aking sinipi, itinatanong ng disertasyong ito kung gaano nga ba kahalaga ang pagpapakilala ng teknolohiya ng jet engine sa industriya ng abyasyon at ang papel nito sa militar at sibilyang bahagi ng lipunan. Ang kaugnay na tanong sa siping iyon ay ang palagay ng teknolohiya ng jet engine ay halos kasing halaga ng mismong pagpapakilala ng eroplano sa paglago at epekto ng abyasyon. Hindi nito binababa ang kahalagahan ng anumang paraan ng paglipad o propulsion, kundi upang bigyang diin na hindi mararating ng abyasyon ang kinalalagyan nito ngayon kung wala ang jet at ang antas ng pagpapahusay ng pagganap nito kumpara sa mga eroplanong pinapagana ng piston na may propeller.
wakas ng sipi. Ang mga benepisyo ng mga komersyal na lipad na pinapagana ng jet ay malaki at agad na sinimulang tuklasin nang magsimulang humupa ang kaguluhan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang British Overseas Aircraft Corporation na siyang naging tagapagpauna ng British Airways nagpakilala ng kauna-unahang uri ng serbisyo ng pasaherong jet noong 1952, bagamat nakalipad na ito sa mga paisa-isang biyahe bago iyon. Ang de Havilland DH-100 at 6 na Comet ay lumipad mula London papuntang Johannesburg na huminto sa Rome, Beirut, Khartoum at Tebe at Livingstone. Naglakbay ito sa bilis na 480 milya bawat oras na bahagyang mas mabagal kaysa sa mga komersyal na lipad na yon na karaniwang umaabot sa bilis na mga 600 milya bawat oras. Ngunit ito ay mas mabilis pa rin kaysa sa Douglas DC-3, isa sa pinakasikat na eroplanong pampasaherong di-propeller kailanman na lumilipad lamang sa 180 milya bawat oras. Hindi lang bilis ang inialok ng jet engine, nag-alok din ito ng kaginhawaan. Mas konti ang pagyanig at ingay ng mga jet, kaya mas komportable ang mga pasahero habang lumilipad. Sa katunayan, nalampasan ng jet engine ang mga propeller aircraft at piston-powered engines sa lahat ng aspeto na may iisip mo. Bilis, episyensya, kaginhawaan, kaligtasan. Namamayani ang mga jet engine sa bawat kategorya, kaya halos wala ng pagtatalo. Ang mas malaking tanong ngayon ay ano ang naging kahulugan ng mga pagbabagong ito para sa industriya ng abyasyon at sa lipunan ng tao sa kabuuan. Gaano kahalaga ang imbensyon ng jet engine sa kasaysayan? Sa larangan ng militar, malinaw na revolusyonaryo ang pagdating ng jet engine. Bagamat ang mga eroplanong pinapagana ng jet ay gumagana pa rin ng parehong mga tungkulin sa labanan tulad ng kanilang mga nauna, ang saklaw at laki ng kanilang kayang magawa ay tumaas ng husto, kaya halos hindi na may kumpara ang panahon bago at pagkatapos ng jet engine. Para ipakita ito, ikumpara natin ang dalawang bomber plane. Ang B-29, isang propeller bomber, ay kayang magdala ng humigit kumulang 20,000 libra ng kargamento. Samantalang ang B-52 na pinapagana ng jet ay kayang magdala ng halos 70,000 libra. Mas mabilis ng 2 beses habang nangangailangan lang ng isang katlo ng crew at may saklaw na halos doble ng B-29. Hindi naman ganon kahalaga ang saklaw dahil sa pagdating ng teknolohiyang jet na yun ay posible na para sa malalaking fuel tanker aircraft na lumipad kasabay ng jet fleet na nagpapaintulot sa kanila na mag-refuel habang nasa air at nagbibigay sa anumang hukbong may sapat na laki ng kakayahang ipakita ang kanilang presensya halos agad-agad saan mang panig ng mundo. Nagkasundo ang mga militar sa buong mundo na nagbago na ang lahat. Kung titingnan ng mga ulat sa budget ng iba't ibang bansa para sa kanilang gastusin sa militar, tumaas ang bahagi ng pondo para sa depensa na napupunta sa sanggay ng abyasyon kumpara sa ibang sanggay na nagpapakita ng mas mataas na kahalagahan ng teknolohiyang panghimpapawid. Kapag isinama ang sanggay ng abyasyon ng militar ng US sa bahagi ng pondo ng Navy na napupunta rin sa kakayahang panghimpapawid, mahigit kalahati ng gastusin ng militar mula 1,963 hanggang 1,970 ay napunta sa abyasyon. Ngunit mas malaki pa ang naging epekto nito sa mga sibilyan at komersyal na operasyon. Ang paglalakbay ng mga sibilyan sa himpapawid, bagamat mabagal sa simula ang pagtaas, dahil unti-unti lamang napalitan ng jet engine ang mga eroplanong may propeller, sumabog ang paglago nito ng tuluyan ng mapalitan ang dating teknolohiya. Patuloy na tumataas ang paggamit nito hanggang ngayon, kung saan humigit kumulang 4.2 bilyong tao ang sumasakay ng eroplano taon-taon. Halos kalahati yon ng populasyon ng mundo. Ang mga inobasyon sa bilis, laki at relatibong kaginhawaan ng paglalakbay sa himpapawid ay nagdulot ng malaking sabayang pagbaba ng presyo ng paglipad kahit na parang hindi ito ramdam nitong mga nakaraang araw. Ang katotohanan posible na ngayon, ang internasyonal na paglalakbay sa himpapawid para sa karamihan ng mga pamilyang nasa gitnang uri ay isang bagay na halos hindi may isip. 70 taon na ang nakalipas. Ngunit habang ang mas maraming pagpipilian at mas murang bakasyon ay magandang dagdag, ang benepisyong pang-ekonomiya ng kakayahang maghatid ng mga tao sa mas murang halaga ay hindi talaga matatawaran. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 70, halos kalahati ng mga Amerikano ay nakalipad na at kalahati ng mga biyahe na yon ay may kinalaman sa negosyo. Ang pagkakaugnay-ugnay na nilika ng lumalawak na negosyo ng mga komersyal na airline ay nagbigay daan sa mga manggagawa na magkaugnayan sa buong bansa sa paraang hindi pa nila nagagawa noon. Ang lalo pang naging komplikadong network ng mga rutang panghimpapawid na nag-uugnay sa lahat ng bahagi ng bansa ay maaring nagdulot ng mga hindi inaasahang epekto. Ang mundo sa kabuuan ay lubang lumiit na nag-ambag sa uso ng globalisasyon na nakikita pa rin natin ngayon. Bagamat may mga kritiko ang globalisasyon, kadalasan nilang itinuturo na ang mga manggagawang blue collar sa mas mayayamang bansa ay napapabayaan kapag inilipat ng mga kumpanya ang kanilang mga pabrika upang samantalahin ang murang paggawa sa mas mahihirap na bansa. Ang paghihigpit ng ugnayan ng mga network ng kalakalan ay nagkaroon din ng hindi inaasahan ngunit positibong epekto na naging masamang pamumuhunan ang pakikidigma sa isa't isa. Noong panahon bago ang ikalawang bigmaang pandigdig, ang mga bansa ay nagsikap na maging sapat sa sarili. Sa katunayan, ang ideya ng Lebensraum o espasyong tirahan para sa mga Aleman ay naging pangunahing dahilan sa mabilis na pananakop ng Alemanyang Nazi sa Europa. Gayunpaman, pagkatapos ng pagdating ng jet engine, ang mga bansa ay naging mas magkakaugnay sa isa't isa. Ang pag-atake sa ibang bansa ay maaaring mga hulugan ng pagtigil ng kalakalan sa bansang bumibili ng lahat ng iyong butil o maaari ring humantong sa pag-freeze ng iyong credit sa bangko. Ang mga sistema tulad ng EU, ang United Nations, lalo pang pinagtibay ito ng NATO at isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit walang malaking digmaan sa lupa sa Europa mula dekada 40 hanggang sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. At kahit na hindi tama na sabihing ang jet engine ang naging dahilan ng kilusang pangkarapatang sibil noong dekada 60, tiyak na naging mahalagang kasangkapan ang paglalakbay sa himpapawid na ginamit ng mga tagapagtaguyod ng kilusan. Si Martin Luther King Jr. halimbawa ay lumipad papuntang India noong 1959 upang pag-aralan ang pilosopiya ni Mahatma Gandhi tungkol sa mapayapang paglaban na naging napaka-epektibo sa pagpapaalis ng
ng mga British mula sa subkontinente. Hindi tiyak kung si King ay maglalakbay pa rin ng ganoon kalayo kung ang tanging opsyon niya ay maglayag o sumakay sa mas mabagal, mas delikado at mas hindi komportableng eroplanong di-propeller na pinalitan ng jet engine. Bukod pa rito, noong kapanahunan ng malalaking protesta laban sa segregasyon at diskriminasyon sa lahi noong dekada 60, si King ay paikot-ikot sa buong bansa, nakikipag-usap sa mga tao at hinihikayat silang labanan ang hindi makatarungang pagtrato sa mga itim na Amerikano. Madalas siyang sumasakay sa Eastern Airlines, isang airline na nag-uugnay sa maraming lungsod sa timog tulad ng Atlanta, Birmingham, Memphis, Miami at New Orleans. Lahat ng ito ay naging sentro ng pag-oorganisa para sa kilusan. Mula, hindi ginawang posible ng jet engine ang kilusang pangkarapatang sibil, ngunit ito ay tumulong upang mapabilis at maging mas malaya ang palitan ng mga ideya. Sa kabuuan, habang ang imbensyon ng jet engine ay hindi nagkaroon ng ganoong kalinaw na revolusyonaryong epekto tulad ng ilan sa mga imbensyon na tinalakay natin sa simula ng video na ito, mga game changer tulad ng gulong, palimbagan at internet, ang jet engine ay nagpadali ng maraming pagbabago sa ating lipunan ngayon. Mula sa pagre-revolusyon ng labanan sa militar at paglalakbay sa impapawid hanggang sa pagpapadali ng malayang palitan ng mga ideya at kapital, itinulak ng jet engine ang pag-unlad ng tao sa isang paraang hindi lantad sa lahat. Ang kontribusyon nito ay halos hindi kailanman direktang kinikilala. Makataruman na sabihin kay Frank Whittle, tayo dapat magpasalamat para sa pinakaminalit na imbensyon sa lahat ng panahon. Salamat sa panonood.